Yo, what's up guys? Kakatapos lang natin mag-asa. So, ang pag-aasa natin, pag ganito guys. Yan, tingnan nyo. Ayun yung asaan. Slant mo lang yung knife mo. And then, diretso. From heel to point. Yan. Ganon din sa kabila guys. Tapos equal both side lang. Equal both side lang siya palagi. So, tapos na tayo mag-asa ng mga knife natin. Subukan natin kung matatalas na yan, guys. Subukan natin yan kung matatalas na. So, umpisa natin sa Victorinox. 5 inches Victorinox, guys. So, try natin yan. Pwede na, guys. Yan, o. Para malaman nyo yung talim ng knife nyo kung pwede na, pag nag-aasa kayo, pwedeng testingan yung papel. Pwede rin sa kuko. Yan, pwede rin sa buhok. Pag kumakapit na sa buhok yan, sa kuko, tapos nakikita nyo pantay na yung talim, pwede nyo subukan sa papel. Diba? So, try naman natin itong Master Grip 3 inches, guys. So, ito yung Master Grip natin, 3 inches. Okay na rin. Yan. Diba? Napakatalim na rin ng Master Grip natin. At sa lahat na magkakalas bukas, pinaganda ko na kayo ng napakagandang knife bago nga sa lahat yan, guys. So, ito naman, Master Grip 5 inches. Pwede na rin. Medyo mahangin kasi kaya hinahangin yung plastic na, ay yung papel natin, no? Diba? Pwede na, guys. So, tiglupin natin yung papel. Yan. Makapal na papel. Napakatalas na nito, guys. Diba? So, yun lang yung rapta nga pala. Ito pa yung isa nating knife na 6 inches. So, subukan na rin natin yan, guys. Diba? Pwede na, guys. So, tapos na tayo mag-asa, guys. At gano'n lang mag-inspect ng mga knife. Ayan, yung mga knife natin. Sa nag-aabang nga pala, sa nag-request ng pag-aasa natin, guys. So, upload ko yan. Okay? Upload ko yan. Pinakita ko lang muna sa inyo yung talim ng knife natin. Para sa gano'n, pagka napanood nyo yung video, kung paano mag-asa, sundan nyo na lang, guys. No? Gano'n lang. Lagi nyo lang i-maintain yung knife nyo pag mag-ano kayo. Magkakalas kayo, guys. Make sure lang na hindi marap dito, Mayan. Yung hindi, dito. Kailangan pantay lagi yung talim. Yung bevel niya, lagi pantay. Ayan yung bevel, oh. Ayan. Bevel ng knife natin. Kailangan pantay lagi yung mga talim niya. Both side. Okay? So, hindi ko pa ini-steal to, guys, ha. Pero, pwede na siyang gamitin. Yun lang, guys. At sana, abangan nyo yung ilalabas natin video about sa pag-aasa ng knife at sa nag-request nito. Para sa ito, kapatid, at sa lahat mga hindi marunong mag-aasa dyan, gamitin nyo yung ginagawa natin pag-aasa. Basic lang yun, guys. Basic lang at malaking tulong yun sa inyo, lalo na kapag ginagamit nyo yung mga knife nyo kahit sa bahay lang, mapapakinabangan nyo yung pag-aasa na ganun. Ito mga pre, para sa lahat ng mga baguhan, at sa lahat ng mga hindi marunong mag-asa, papakita ko sa inyo dito yung pag-aasa natin. Kung paano tayo mag-maintain ng talim ng knife natin, no? Kung mapapansin nyo, guys, kahit nga yung papel hindi mahihiwa ng knife natin, ibig sabihin talaga napakapurol lang ng knife natin, no? Kaya nahihirapan na rin talaga mag-primary cuts and deboning yung mga pumapasyal sa atin. At sa nag-request nga pala nitong pag-aasa, sana makatulong sa itong video na to. At sa lahat ng mga baguhan na hindi marunong mag-asa, ito ay basic na pag-aasa lang yung gagawin natin dito at kung paano lang ako mag-maintain ng talim ng knife natin, mga kapatid, at pasintabi sa lahat ng mga veterano, guys. So, ganyan lang from point to heel. Tapos, kapag baliktad na yung knife natin dyan, from heel to point naman, guys. Pag gagamit nga pala kayo ng asahan, guys, simula sa dulo hanggang dulo, para yung asahan natin, hindi mapudpud yung gitna, hindi mauka, guys, no? Para pantay pa rin yung ubos ng asahan natin. Pero sa ginagamit ko kasing asahan na to, guys, nabili ko lang to sa mga naglalako sa amin at hindi ko rin alam kung original din talaga to dahil may mga nagsasabing ang local. Pero sa
paggamit ko naman ng ngasa natin, okay naman siya, nakakapag-maintain naman siya ng talim. At the same time guys, hindi naman siya nauubos or hindi naman nauuka yung hasaan natin, kaya all goods pa rin sa akin tong hasaan na to. At napakatagal na nitong hasaan na to sa akin guys, no? At nakikita ko naman, pagka ginagamit ko yung knife ko, ay nagagawa ko naman ng maayos yung pagpa-primal cuts and deboning guys. So siyempre sa mga veterano na magagaling mag-asa dyan guys, ito ay basic lang para sa lahat ng mga baguhan, ano? Binabasa ko nga pala yung hasaan natin para matanggal yung mga putik na natatanggal sa hasaan natin guys. Yan, para hindi mahirap mag-asa at makuha natin yung pinakamagandang talim ng knife natin mga kapatid. At kung mapapansin nyo guys, 4 yung inahasa natin, no? At dito sa video, napakabilis lang talaga natin mag-asa guys, pero sa personal, napakahaba ng oras na gugugulin nyo sa pag-aasa na yan kasi mahirap naman talaga magpantay ng talim ng knife natin. Kaya lagi nyo gagawin, equal both side lang guys para hindi kayo mahirapan mag-habol kapag hindi pantay yung talim ng knife natin. At chine-check ko na nga dito kung okay na yung knife natin guys. So okay na yan, 1, 2, nagawa na natin yan guys. Sunod naman natin tong 3 inches guys. Medyo maliit yung knife na to at medyo mahirap pasahin talaga guys kasi yung pinaka-handle niya tumatama sa hasaan. At kumusta naman kayong lahat guys? So yan, simulan natin dito sa 3 inches. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan guys. So, ganun din sa kabila. Equal both side lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Labas mga bashers, sasabihin nyo na naman equal both side pero 9 lang yung kalahati. May bumibili na kasi nun guys, kaya binitawa ko na rin yung pangatlong inahasa natin dyan. Hinabol ko na lang yun, di ko na rin lang naipakita sa video guys, no? Ito na nga pala yung last na ihahasain natin, Victorinox mga kapatid. At sa lahat ng mga baguhan dyan, sana nakatulong sa inyo tong video na to. At sa lahat ng mga veterano na makakapanood nito, share nyo na lang din yung pag-ahasa nyo guys para na sa ganun, makatulong din tayo sa mga nag-aaral pa lang at sa mga baguhan na papasok sa larangan ng pagbubutcher at sa mga hindi marunong mag-asa, at bigyan nyo na rin ako ng magandang asaan para mas maganda yung maintain natin ng talim ng knife natin. Ako nga pala si Kim Jo guys at ito ang aking hasa. Yan o. Para malaman nyo yung talim ng knife nyo kung pwede na pag nag-asa kayo, pwedeng testingan yung papel, pwede rin sa kuko, yan, pwede rin sa buhok. Pag kumakapit na sa buhok yan, sa kuko, tapos nakikita nyo pantay na yung talim, pwede nyo subukan sa papel.